Good evening po dito sa Saudi Arabia. Welcome back po sa Billy Pascual Autodesk Revit Tutorials. Topic po natin ngayon is scope box align to sheeting layout. So dito po naka-open po yung mechanical project natin. Nag-duplicate po tayo, duplicate with detailing sa mechanical level 1. And then under po ng view, select po natin yung scope box. And then, mag-click lang po tayo ng corner to corner kung saan yung specific na area na yun lang po yung gusto nating makita. Para po sa mga viewers ng mga beginners pa lang po, pakisundan na lang po yung galaw ng cursor ng mouse para maisabay ko po sa voice over. So, dito po, nakagawa na tayo ng scope box natin na kung saan yung specific area lang na yun ang gusto natin ipakita. So, under po ng properties, select po natin mamaya yung yung scope box na nag-create tayo ng scope box Billy 1. So, i-set up na po natin agad siya sa A0 na paper size para ma-set up na po natin ng maayos dito. So, click lang po natin yung drawing title. Mamaya na po natin i-arrange yung mga dapat isaayos. Dito po nakikita nyo, minumove ko yung drawing title malapit dun sa pinaka edge ng scope box na nagawa na natin para iaayos po kasi natin dito sa sheeting layout arrangement na tinatawag. So, select po natin kanina yung kinrate natin na scope box Billy 1 and then balik po tayo dito sa double click lang po natin dun sa sa mechanical under ng subgroup na mechanical 1 kung gusto natin bumalik dun sa specific na file tab. Dito po ang gagawin natin is magdo-duplicate tayo ng view template as per sa gusto nating magiging scale niya. Dito po is ang gagawin po natin is sample dito ng scale is 1:50 para ma-blow up natin yung size nung pinaka view na gusto nating ipakita. So, dito po medyo nag-extend yung grid bubble. So, click lang po natin yung grid line and then may guide na po lalabas dyan. I-drag lang po natin medyo pababa para lang ma-set up po natin yung view natin as per dun sa scale na gusto natin i-set up dito sa A0 na paper size. So, mamaya po kasi gagawa din po tayo ng scope box naman para doon sa mechanical level 2. So, dito po, inaayos ko po yung magiging parang sinesenter ko siya dito sa sa loob ng mismong working drawing nung title block. Sa mga baguhan po, pag merong mga gantong naliligaw, select lang po natin yung element, then element hide. Iwasan po natin muna magbura tayo ng magbura kapag may mga naliligaw na object para in case na kailanganin mo siya, maibabalik mo siya using element hide. So, dito mapapansin nyo, pag naisalpak na po natin yung isang view dito sa group ng subgroup, nagkakaroon po siya ng shaded na kulay blue doon sa subgroup. Indication na naisalpak na natin siya sa title block. So dito makikita nyo yung shaded na blue doon, wala pa siyang, blanco pa siya yung level 2. Kasi nga, hindi pa natin siya naisasalpak doon sa sheeting layout natin. Yun po yung another tip. So, dito po, gagawa tayo ng panibagong scope box. Pero sa pagkakataon na to, hindi muna tayo
magka-copy ng scope box doon na kanina na nagawa na po natin. Para maipakita lang natin sa mga baguhan na gagawa tayo ng panibagong scope box para dito sa level 2. Sasadyain ko po na hindi siya magpapatong. Yung nakikita nyo po na hidden na pinaka-border na kulay green, yan na po yung magiging guide ng panibagong scope box natin para dito sa mechanical level 2. Okay? Para kahit pa paano hindi siya mag-overlay or hindi siya magpapatong. Pero sa kabila naman noon, yung panibagong scope box para sa level 2 na to, i-rename ko dito sa properties na scope box Billy 2 para mamaya pag naisalpak natin siya sa sheeting layout. So dito, yun, ina-arrange ko na po dito. So mapapansin nyo na yung mechanical level 2 is naka-scale pa siya ng 1:100. Pero mamaya na po natin i-set up yun. I-set up mo natin, i-arrange muna natin yung drawing title. Click lang po natin and then same process kanina, itatapat lang natin yung pinaka-drawing title dun sa natapos na natin gawin na mechanical level 1. So, mapapansin nyo po dito na ma-highlight yung yung na-highlight yung view. Yun po yung indication na na-select na po natin siya. So, tapat lang po natin dito sa properties na dun sa scope box na and then check, pakiclick po natin yung view template and then iset po natin siya dito. Another tip po, wag po natin kalilimutan na iset up po natin siya sa scale na kung kahit anong scale ang gusto mo bago natin i-click yung okay dun sa loob ng view template. So dito naman po another tip po ulit, click lang po natin dun sa magkamukha na grid. And then may lalabas po dyan na hidden line na siya po yung nagsisilbing guide para magkatapat yung dalawang klaseng view natin. So ito may naligaw na naman po na object na ayaw nating ipakita. So click lang po natin yung right click natin and then element hide para in case na gusto natin siyang ipakita ulit, mai-reveal natin siya dito sa Autodesk Revit. Kasi compare natin dun sa delete ka ng delete, tapos gusto mo siyang ibalik, may hirapan ka kumbaga. So dito, kung mapapansin nyo po sa mga previous na naging topic natin about view template, gusto ko lang i-recall ulit dito sa topic na to kasi panibagong pagtuklas na naman yun sa mga baguhan kahit na i-discuss na natin, pero ito na, sa tingin ko ito na yung tamang pagkakataon para ipaliwanag ko din yung magiging kaibahan ng pag-sheeting layout dito sa Autodesk Revit compare sa kay AutoCAD. Kasi dito po kasi sa Autodesk Revit magkasama na po yung model at layout natin compare sa AutoCAD. So dito pag gusto po natin ibalik dun sa view, punta lang po kayo dito sa may project browser, dun sa may group and then under ng subgroup niya. Subgroup po yung tawag doon sa hanay siya sa group and then meron pa siyang mga mga subgroup. So dito po sa view na to, uncheck lang po natin yung sa crop view kung meron tayong gustong border na makita or hindi na natin gustong ipakita. Maisa-select naman po natin dyan sa element na na-highlight ng kulay blue kung ano yung mga
gusto natin ipakita or hindi na natin gustong ipakita. So, dito, mapapansin nyo po, naha-highlight yung kaninang ginawa nating scope box na yun nga, yung pinaka-major ng topic natin dito is yung scope box po kasi parang gumagawa ka ng spot detail sa AutoCAD na kung anong area lang yung gusto mong ipakita, yun nga, gagawa mo ng scope box and then magsisilbing guide itong pinaka-title block natin para sa seating arrangement layout naman kung ano yung mga gusto mong ipakita. So dito, in terms naman po sa view template, isiset po natin siya sa architectural view template para yun nga, maipakita po natin sa mga viewers natin na dito pa lang sa pag-sheeting layout is makikita na po na agad natin yung itsura. So dito po nagkaroon na po ng mga pansin nyo, nagkaroon na po ng kulay yung pinaka floor slab ng floor plan. So kung mapapansin nyo din dito, pumupunta ako sa manage link and then i-uncheck ko yung isang, may nakalink po kasi dito na na ginawa nating sample nung mga sa previous topic natin. So another tip na rin po yung paglalaro nung nung nakalink. So dito naman merong section na ayaw kong ipakita. So same process kanina na click lang natin yung object then right click, hide element. Hindi ko po siya dinelete kasi nga in case na gagamitin ko siya ulit, so nandito lang siya, mai-unhide po natin siya. So yun po yung gamit talaga nitong scope box na topic natin, na aside from dun sa specific area na gusto mo lang siyang ipakita, at the same time mai-arrange na natin dito sa loob ng title block kung ano lang po yung gusto natin ipakita sa mga specific view. So yung sa drawing title, meron po yung ginagamit na mga families na tsaka na po natin i-discuss. At dito po sa Autodesk Revit is napakadami pa talaga nating i-discuss para mas lumawak pa yung mga kaalaman ng mga estudyante ng drafting technology na gusto nila at saka mga interesado na matuto. So nandito lamang po ang inyong lingkod, Billy Pascual, handang magbigay ng mga topic sa inyo na parang magiging guide sa mga nagsisimula pa lamang. So sana po may natutunan kayo sa topic na to. Hanggang sa muli po. Salamat.